everybody, and Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Can you look around kung may katabi kang nanay? Batiin nyo ng Happy Mother's Day. Bago ako magsimula sa aking message, I would like to acknowledge the people who did our stage. Ang ganda-ganda, di ba? Yes. Like to thank Diane Padulio. Siya yung nag-lead ng siya yung nag-head ng paggawa ng bulaklak. So, si Diane, si Jael, si Ronalyn, sino pa ba ang naggupit-gupit ng bulaklak? Si Roland, and, who else? Who else? Eugene, of course. And Kuya Marvin and Theodore who installed the stage last Friday. Ang ganda-ganda. Thank you so much. Grabe, ang daming talent dito sa Newcom, right? So, let's pray before I give the message today. Lord, we thank you, Lord, for our mothers. Thank you, Lord, for the blessing of having a mother and being a mother. Lord God, we pray, Lord, na mag-usap ka sa amin ngayong umaga and allow all the mothers today, Lord, to feel and realize how much you love them and how precious they are in your sight. Kayo po ay mamahalin, mga ina. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hey, mamahalin or mamahalin. Yan ang pamagat ng message ko sa umagang ito. I would like to give a message to talk about how each mother is loved and precious in God's sight. Can we show the first slide, please? Ano ang ibig sabihin ng mamahalin or mamahalin? Ang ibig sabihin nito ay, unang-una, mahalaga. Okay? Pangalawa, itinatangi. Pangatlo, iniibig. Okay? I know we all agree that this is how we feel towards our mothers. And today I would like to talk to you about 6 women in the Bible, 5 kinds of emotions na nararanasan ng mga kababaihan, lalong-lalo na ang mga mothers. What are the needs of women today and what does Jesus say to them? Are you ready? Tatangin mo yung katabi mo, are you ready? Sige. May 5 klaseng babae na gusto kong pag-usapan sa umagang ito. Next slide. Number 1, we have the lonely woman. Yes. We have the desperate woman, yung desperado. Okay? We have the grieving woman. Ano ba ang grieving sa Tagalog? Nagdadalamhati. Tama ba? Nagdadalamhati. Third, the oppressed woman. Oppressed meaning inaapi. And 5th is the busy woman. Okay? Alin kayo dito? Baka nakaka-identify po tayo kahit sa isa o dalawa sa mga ito. Okay? I would like to talk to you about the first woman in the Bible. She is the lonely woman and she is the Samaritan woman. So please open your Bibles to John 4. And we will read chapters 1 to 26. If you have been following our Newcom Facebook page, nandun po siya kahapon, our read ahead. And this is the story about the Samaritan woman by the well. So yung Samaritana ay nakaupo sa may balon at doon siya kinausap ni Jesus. Sige, taas niyo yung kamay niyo pag nandyan na kayo. John 4. 1 to 26. I will be reading from the Tagalog version, ang Biblia. Okay, ready? Sige, I will start from I believe this is verse 4. Okay? So si Jesus, subalit kailangang dumaan siya sa Samaria. So yung Samaria, out of the way yun. Papunta siya sa Galilee.
Galilea. Pero nag-detour siya papunta sa Samaria. Ang background lang dito, ang mga Hudyo, hindi sila friends with the Samaritans. Kasi yung mga Samaritano, sila yung mga, anong tawag mo doon? Mistiso? So hindi sila purong Hudyo. Sila yung mga nag-cross-marry na, may mga dugong ganito, dugong ganyan. Okay? So, yung mga Hudyo, hindi sila friends sa mga Samaritano at Samaritana. And yet, doon dumaan si Jesus, imbis na dumiretso siya sa Galilea. So, verse 5, sumapit siya sa isang lungsod ng Samaria na tinawag na Sicar, malapit sa bahagi ng lupang ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. Naroon ang balon ni Jacob. Nang pagod na si Jesus sa kanyang paglalakbay, naupo siya sa tabi ng balon. Noon ay malapit ng magtanghaling tapat. So imagine niyo ang init ng tanghaling tapat. Okay? So I want you all to use your imagination, okay? Picture this in your mind. Dumating ang isang babaeng Samaritana upang umigib ng tubig. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bigyan mo nga ako ng inumin." Sapagkat ang kanyang mga alagad ay pumunta sa lungsod upang bumili ng pagkain. So nag-iisa si Jesus. Sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, "Paanong nangyari na ikaw na isang Hudyo ay humihingi ng maiinom sa akin na isang babaeng Samaritana, sapagkat hindi nakikisama ang mga Hudyo sa mga Samaritano?" Sumagot si Jesus, "Kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo ay nagsasabi, 'Bigyan mo ako ng inumin,' ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, wala kang pansalok ng tubig at malalim ang balon. Saan ka ngayon kukuha ng tubig na buhay? Higit ka bang dakila kaysa sa aming amang si Jacob, na sa aming nagbigay ng balon at dito'y uminom siya, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop?" Sumagot si Jesus sa kanya, "Ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Subalit, ang sino mang uminom ng tubig na aking ibinibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, bigyan mo nga ako nitong ng tubig na ito para ako'y hindi na mauhaw o pumarito pa upang umigib." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Umalis ka na, tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka rito." Ang babae ay sumagot sa kanya, "Wala akong asawa." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tama ang sabi mo, wala akong asawa, sapagkat nagkaroon ka na ng 5 asawa, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mong ito." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, nakikita kong ikaw ay isang propeta. Sumamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito, ngunit sinasabi ninyo na ang lugar na dapat pagsambahan ng mga tao ay sa Jerusalem." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Babae, maniwala ka sa akin na darating ang oras na inyong sasambahin ng Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Sinasamba ninyo ang hindi nyo nakikilala. Sinasamba namin ang nakikilala namin sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Subalit, dumarating na ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae sa kanya, "Nalalaman ko na darating ang Mesayas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, ay ipapahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay." At ito importante. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako nga iyon na kumakausap sa iyo." Okay? Na-imagine nyo ang ating kwento? Ang babaeng nito, ilan ang asawa? 5. Pero lahat yon hindi niya talaga asawa. Okay. So, alam nyo ni Jesus, kaya
Yung babaeng ito ay tinatawag kong lonely woman. Kasi anong klaseng babae ang palipat-lipat ng iba't ibang jowa? Correct? Bakit ganon? Siguro ang babaeng ito, naghahanap siya ng ano yun? Seguridad. Security. Kasi deep down inside women, listen, di ba gusto natin, somebody is always strong for us. Somebody is always defending us. Yes, mothers? Nararanasan nyo ba yon? O gusto nyo kayo yung magtanggol sa buong pamilya nyo? Ako gusto ko, I want my man to be strong for me. Yes? Gusto natin yon. So this woman was looking for that man who will be strong for her. Siguro medyo insecure siya. Kasi hindi siya kontento sa isa. Okay? So, nagta-trial and error siya. O, ito, hindi nag-work out. Makilibin ako sa iba. Hanggang umabot na ng 5. Hindi pa nabanggit sa Biblia kung ilan ang kanyang mga anak. Kasi kung nakipag-live-in ka sa 5, malamang nabuntis ka na. Diba? So, this woman had a big problem. Kasi she kept going from man to man to man, looking for the security that she could not find. And you know what? Jesus knew that. That's why nag-detour siya papuntang Samaria. I believe that when Jesus was praying, because He prays every morning, nagpe-pray siya every morning, humihingi siya ng revelation mula sa kanyang ama. Malamang narinig niya yun. Dumaan ka muna dito bago ka dumiretso ng Galilea. Nakita niyo yung babae, sumalok siya ng tubig ng anong oras? Kung ikaw, mag-iigib ka ng tubig, anong oras mo gagawin? Maaga. Bakit? Para malamig. Pero bakit siya pumunta ng tanghaling tapat? Nahihiya siya. Kasi may reputasyon na yan na, hindi ko alam ang tawag sa babaeng ganun. No? Kalapating mababa ang lipad. Okay? So, tanghaling tapat at look, in her shame. Nahihiya siya. In her shame. Kinatagpo siya ni Jesus. Di ba ang ganda? And when Jesus spoke to her, hindi siya kinondemn ni Jesus. Hindi sinabi ni Jesus, ba't ka ba ganyan? Stop it. Wala namang ganun, di ba? Jesus just revealed to her the deepest need in her heart. And Jesus said, pag lumapit ka sa tubig na buhay, hindi ka muling mauuhaw. Because this girl was thirsty. She was thirsty for security. She was lonely. Right? Sino mga nanay, nararamdaman niyo ba yung loneliness? Paminsan-minsan. Lalo na when you were still looking or praying for a husband, did you feel lonely at times? Okay? Mga young women, mga young single women, okay? Minsan ba nararamdaman nyo yung, ba't wala pang nanliligaw sa akin? Bakit dun sa classmate ko, may jowa na siya, ako wala pa. Pangit ba ako? Tapos titingin ka sa TikTok, makeup tips. Yung kilay, ganyan. Young women, nasan kayo? Young single women. Can I see you? Raise your hand. Raise your hand. Sige na, raise your hand. Pagbigyan nyo na si Mother. Mother's Day. Okay? Young single women. Hoy, bakit? Behave. Renjili, ha? Young single women, I want to see you. Come on. I want to tell you something. Makinig kayo. Shh. Importante to. You are beautiful just the way you are. Yeah. Bakit ko alam? Create kayo ni God. Gagawa ba si God ng pangit? Ha? Gagawa ba si God ng pangit? Hindi. You are beautiful just the way you are. Kaya, wait for the right time. Okay? Wait for the right time. Etong si Samaritan woman, she could not wait. Baka marami siyang problema. Baka hindi siya mahal ng parents niya, hindi natin alam, basta malaki ang problema niya kasi palipat-lipat siya ng jowa. And I have to tell you, fathers, you are the fathers, okay. Ang sense of beauty ng babae ay nanggagaling sa kanilang ama. Okay?
Talaga. Kasi kayo ang pangunahing lalaki sa buhay ng anak na babae. And you have to affirm that your daughter is beautiful just the way she is. Kingsmen and all the men in the house, do you hear me? Okay, that's why I want to preach today. Kasi I want to tell the men what's in the heart of a woman. Okay? When a woman hits the age of 10, 11, upwards, hinahanap na nila yung sense of beauty nila. Maganda ba ako? And a man has to tell her, yes, anak, ang ganda-ganda mo, ang galing-galing mo. Or else, look what the Samaritan woman did. Naghanap siya sa iba. Do you hear me, fathers? Please affirm your daughters. And of course, affirm your wives. Okay? Kuya Leo always tells me, maganda ako. He does. Yung no special occasion, hindi ko birthday, hindi Mother's Day, lalapit lang yan sa akin, he will tell me, dear, mas maganda ka ngayon kesa when I first married you. At gumaganda ka pa rin. Siyempre, tinatanggap ko, di ba? Right? Fathers, when was the last time you told your wives, sweetheart, ang ganda-ganda mo? Okay. And children, when was the last time you told your mom, Mommy, ang ganda-ganda mo? Okay. Can you do that now? Can you do that now? Just go to your mommy, go to your wife, and please i-affirm nyo. Han, ang ganda-ganda mo. Wow. Ay, nako, walang tumatayo. Hindi matatapos ang message. Come on. Come on, guys. Sige. Teka, hindi tumatayo yung mga Kingsmen sa likod. Mag-aantay ako. Oo, hanggang tanghali tayo dito. How about the children? Yung children na may kasamang nanay, pwede nyo bang puntahan ng inyong ina? Sabihin nyo, Mami, ang ganda mo. Oo. Kung wala dito ang nanay nyo at nasa abroad, i-text nyo mamaya, ha? Sabihin nyo, Mama, thank you, ang ganda-ganda mo. Yun, no? Ay, walang sinabi. Dapat may sinabi. Hindi kiss lang. Balik. Dapat sasabihin mo maganda siya. Di ba? Sige na, antayin ko. Yan. Oo. Dapat may words. Eh? Nikilig naman ako. Okay, listen. Bakit importante na binibigkas? Okay? I always say, there are many languages of love. Pero yung words, it stays in your... Di ba, faith comes from hearing. Okay? So, when you hear something, it builds up your faith. Na, ay, maganda nga pala ako. Di ba? Ay, na-appreciate pala ako. Listen. Everyone, listen muna. Nag-iiyakan ba kayo dyan? Gusto nyo ng tissue? Ay, na maghiwalay. O, makinig muna. Listen. I have been to many funerals. And sad to say, people only say good things about the people they love when they're dead. Okay? Please. Don't let that happen. You know, life is very fragile. Sa Tagalog, ang buhay ay para siyang babasagin. Are you listening to me, Newcom? Okay. Last year, in a span of 13 months, we lost 7 Newcom fathers. Okay?
Some of us had no chance to tell them we love them before they left. Okay? Some of us did. Praise God. But ang ating buhay, nasa kamay ng Panginoon. Kaya wag natin aksayahin ang bawat minuto, bawat segundo na masabi natin sa ating mga minamahal na ina how much we appreciate them. Are you listening to me? Okay? Life is very, I wouldn't say short, but very fragile. Okay? And this woman, she needed somebody to tell her, you're okay. Wala siya mahanap eh. Palipat-lipat ng jowa. Saan ba talaga? Hinahanap niya, sino ba talaga? Sino ba talaga? Sino ang magmamahal sa akin? Okay. Can you be the one to show your mom that you are the one who loves her the most? Can you do that, children? And fathers, husbands, can you show your wives that you are the one who will be strong for them the most? Na hindi na sila lilingon sa ibang lalaki. Hindi nila sasabihin, sana yung asawa ko tulad niya. Don't ever let that thought cross through the mind of your wife. You should always be the best for her. Amen? So this woman was looking for, who will be the one to love me? Who will be the one? Show the next slide, Jana. Look at what Jesus told her. Jesus told her, ako yun. Diba? Right now, if you're feeling empty, you feel lonely, sabi ni Jesus, ako yun. Ako ang magmamahal sa'yo. Okay? Ang konteksto nito, sabi niya, pagdating ng Kristo, ang ating tagapagligtas, i-reveal niya lahat ng kailangan nating malaman. And in her heart, kasama yun, sino agmamahal sa akin? And Jesus said, ako yun. Ako na kumakausap sa'yo, I am the one. Diba ang galing ni Jesus? Let Jesus feel that loneliness in your heart because Jesus is our security. Amen? Okay. Jesus is our security. Our God is invisible. So we feel secure from His words in the Bible and we feel secure with the presence of each other. Tingnan mo yung katabi mo. Secure ka ba sa Kanya? Yung katabi mo, are you sure He's got your back? Okay? Are you sure na pagdating ng crisis, hindi yan tatakbo, iiwanan ka sa ere? Are you sure? Okay? This is how we know that Jesus is our security because He gave us this family. Amen? Okay? That's why ayaw namin ng mga online service. Nung pandemic, di ba, lahat nag-online service, ayaw namin. Kasi, that's just a person on a screen. Iba yung katabi mo, di ba? Iba yung katabi mo, nahahawakan mo, nayayakap mo, natatapik mo sa balikat. Good job. Good job, AB. Di ba? Hindi kita matatapik sa screen. Good job, AB. Di ba? Jesus is our security. And if you're missing something, Jesus is saying, ako yun. Tatanggapin mo ba siya? Anong ginawa ng Samaritana? Tinanggap ba niya o hindi? Tinanggap niya. Tumakbo pa siya sa bayan, pinamalita niya sa lahat ng tao. Siya yung naging evangelist sa kanyang bayan. Ganda, no? Next, I want to talk to you about the desperate woman. Desperada. Bakit siya naging desperada? Meron siyang sakit. Okay? She's the bleeding, I call her the bleeding woman kasi yung regla niya hindi tumitigil. Dire-diretso lang. Okay? May kilala ba kayong ganon? I have friends who are like that. Yung hindi talaga nawawala yung regla. And that's not good. Okay? If you have that, you should go see a doctor. Basahin natin ang Mark 5:21 to 34. Can you turn that to your